Hi, I'm Maricris Morales of BS Entrepreneurship 1A. Pag-uusapan natin ang dalawang successful businessmen. Alam mo ba na ang isa sa kanila ay isa lamang takatakboy noon sa Bloomington na isa na ngayong bilyonaryo at isa naman ay ang tinaguriang William Colgate ng Pilipinas. Tara, kilalanin natin sila. Ang isang batang takatakboy ng Bloomington noon na tinutukoy ko na isa na ngayong bilyonaryo ay si Mr. Alfredo Yao, ang founder ng Zesto Corporation. At ang ating William Colgate ng Pilipinas ay walang iba kundi si Mr. Cecilio Kwok Pedro ng Lamoyan Corporation na nagmamay-ari ng Happy Toothpaste. Si Mr. Fred Yao ay 12 taong gulang lang nang naulila ng kanyang ama at itinaguyod sila ng kanilang street vendor na ina at sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang ina para mabuhay ang iba pa niyang mga kapatid ay sumubok siya ng iba't ibang trabaho at isa na dito ang pagiging takatakboy ng Bloomington at kalaunan upang makapag-aral siya ng high school ay kinuha siya ng kanilang kamag-anak na Chinese na taga Binondo. Natutunan at nakilala ni Mr. Yao ang mga negosyante ng Binondo at kalaunan ay tumigil siya sa kanyang pag-aaral noong siya ay second year college pa lamang. Dahil nakita niya ang opportunity sa printing business na kanyang sinimulan sa halagang 3,000 na kanilang inutang sa RFC na kilala ngayon bilang isang DBP or Development Bank of the Philippines. Dahil sa kanyang experience at training sa paninirahan sa kanilang mga kamag-anak na Chinese, ay kitang-kita ni Mr. Fred Yao sa kanyang clear lens ang packaging needs ng mga negosyante. Mabilis ang pag-asenso ng kanyang business, gumamit din siya ng kanyang yellow lens at mabilis niyang nakita ang bagong trend ng packaging noong 1960s na gumagamit na ng plastic sa mga packaging. Isa siya sa mga unang nag-supply ng mga plastic packaging sa iba't ibang kumpanya, kasama na dito ang packaging ng mga sigarilyo. Dahil sa kanyang laging paghahanap ng innovation, nagpupunta si Mr. Fred Yao sa mga exhibit at sa isa niyang trip to Germany, isa sa pumukabong ng kanyang curiosity and creative thinking ay ang Doi Pak na wala pa noon sa Pilipinas. Sa Pareto Principle, 20% of your activity give you the 80% of your company success. With his 20% innovation na ginagawa sa kanyang kumpanya, yun ang nagbibigay ng malaking income sa kanya. Isang risk taker si Mr. Yao, but his risk is always calculated. Dinala niya ang Doi Pak machine sa Pilipinas. Inalok niya sa kanyang mga customers, but sad to say they turned it down. Gamit ang effectuation, siya ay naging flexible at siya ang nagdala ng pagbabago pagdating sa juice packaging. Mabilis siyang humingi ng tulong sa isa niyang kaibigan para mag-formulate ng juice sa kanyang kusina at sa isa pa niyang kaibigan naman para sa design ng kanyang label na Zesto na inilagay niya sa Doi Pak na sila mismo ang manufacturer. At dahil doon ay alok niya ang dekalidad na produkto sa murang halaga. Ang juice ng Zesto na nakalagay sa Doi Pak ang naging milestone sa pagnenegosyo ni Mr. Yao. Sa negosyo, makikita natin only entrepreneurs with creativity and keen observers are the ones who seize the opportunity right away. We should not be complacent and let us always seek innovation and let's get out of our comfort zone. And now, Mr. Yao holds the 80 to 85% of the market and has $385 million net worth or 21 billion in peso. Atin namang kilalanin si Dr. Cecilio Kwok Pedro ng Lamoyan Corporation na manggagawa ng Happy Toothpaste. Galing sa pamilya ng mga negosyante si Dr. Pedro at siya ay nagtapos sa Ateneo de Manila. Ang una niyang negosyo ay hardware. Nahirapan siya sa paniningil sa kanilang mga customers kaya nag-shift siya into a manufacturing company at ang kanilang produkto ay aluminum tube at ang kanilang naging mga customers ay Colgate, Unilever at Procter & Gamble. Naging maganda ang kanilang negosyo bilang manufacturer.
Matututunan natin na sa isang entrepreneur, importante ang cash flow sa isang negosyo. Dapat alam ng mga negosyante kung saan nagkakaroon ng bottleneck ang ating finances. Ang yellow lens at clear lens ang ginamit ni Mr. Pedro para makita ang mas magandang opportunity at mabilis niya itong ginawa. Dahil sa pagiging supplier niya sa mga multinational companies, mabilis naman siyang nakakuha ng loan mula sa mga bangko. Isa din itong magandang aspeto na makapag-build ang isang negosyante ng magandang credit line at kailangang mapanatili natin ang ating credibility at integrity bilang negosyante. 8 years nagtagal ang negosyo ni Dr. Pedro as a manufacturer ng aluminum tube, and one day, bigla na lang sinabi ng kanyang mga customers na hindi na sila kukuha ng aluminum tube dahil sila ay magsishift na into plastic tube. Isang challenge sa isang negosyante ang magsara ng negosyo. Walang nagawa si Dr. Pedro kung hindi isara ang kanyang kumpanya. Instead na magmukmok, he find ways kung paano siya makakagawa ng toothpaste. Siya ang kauna-unang Filipino-made toothpaste. Dahil sa malawak na network, not just locally but internationally, nakahanap siya ng Japanese company na pumayag para magturo sa pinadala niyang 2 engineers para makagawa sila ng toothpaste. Nakagawa na ng sariling toothpaste ang kumpanya ni Dr. Pedro, but isa sa pinakamahirap gawin ay ang pagpapakilala ng bagong brand ng produkto. Sa natutunan ni Dr. Pedro sa kanilang marketing class noon sa Ateneo ay ang 4 P's of marketing. Para sa kanya, sa product, promotion, place ay talo siya ng mga multinational companies. But he has high hopes na kaya niyang lumaban sa presyo ng toothpaste by offering it by 50% lower than the competitor's price. Bagamat malayo ang presyo, hindi pa rin tinangkilik ang Happy Toothpaste. Dumating ang opportunity na makapag-sponsor sila sa Olympics na gaganapin sa Korea. Makikita natin na entrepreneurs should be very creative. He seized the opportunity to one of the sponsors of the Philippine Olympic team and have the Olympic ring on their packaging. That made a hit. Dr. Pedro's marketing strategy made Happy Toothpaste known. In Pareto principle, they're 20% focused on marketing the product, which gives them majority of their success. On their score model, they used quality ingredients specially formulated using Japanese technology. They focused on reasonable price but with high quality products. They keep on improving and used a Kotitap marketing tagline and Rufa Gutierrez as their model. And now, Happy Toothpaste thrived not just on the Philippine market but also in Asia, in United States, and in Middle East. They have also unique value proposition by employing deaf and mute and other person with disabilities. Many supported their advocacy to give equal rights to those differently abled persons. Indeed, Dr. Cecilio Poc Pedro live by their company's tagline, making difference for the glory of God. He has built his integrity by having a quality product, has a regular promotion, he got his place in the market by having a reasonable price and advocating to give equal rights to differently abled persons. To sum up, these two successful entrepreneurs give us lessons of hard work, determination to succeed, being resilient, and the agility to find solutions whenever we face challenges, and let's all be excited whenever we face trials because when we break through, it will give us a lifelong success. Entrepreneurs are also innovators. It is one of the key ingredients to keep afloat with our chosen businesses. Entrepreneurs are observant with the opportunities around them and make it happen. Entrepreneurs must build their integrity and credibility. Successful entrepreneurs are focused and solution finder. How about you? Do you have what it takes to be an entrepreneur?
I hope the life story of Mr. Yao and Dr. Pedro will help you and guide you towards success for God's glory and to serve people while enjoying the benefits of having a financial freedom not just for your family but for the generations to come. Thank you. Again, this is Marie Chris Morris, BS Entrepreneurship 1A. Thank you.